Walang nakikitang mali ang ilang senador sa pagkakasiba kay General Nicolas Torre bilang PNP Chief. Live mula sa TV5 Media Center, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mean Los Baños. Mean, dalawa sa mga senador ay dating PNP Chief. Ano reaksyon nila sa pagkakasibak kay General Torre? Jiggy, iisa ang sinasabi ng lahat ng senador na nakausap ko ngayong araw. Yan ay karapatan at kapangyarihan ni Pangulong Bongbong Marcos na magtalaga at magtanggal ng PNP Chief, kabilang na yung nangyari nga kay General Nicolas Torre III. Pero kung si Senator Ping Lacson ang tatanungin, naniniwala siya na kaya nasibak sa pwesto si General Torre ay dahil may pagmamalabi siyang ginawa. Kabilang na nga dyan, Jiggy, yung pagtanggal niya ng solong desisyon niya sa second in command niya na si Police Lieutenant General Jose Nartates Jr. Sabi ni Senator Lacson na dating PNP Chief, dapat daw kasi yung pagsibak at pagtalaga sa pwesto ng PNP Command Group, dapat daw yan ay may clearance ng Pangulo o kaya ng DILG Secretary. Kinuwento rin ni Senator Ping Lacson na nung panahon na siya ang PNP Chief, kahit daw binigyan siya ng blanket authority ni dating Pangulong Estrada na pamunuan ang buong pulisya, hindi raw niya ginamit yan para siya ay magsibak ng kahit sinong taga-PNP Command Group. In the end, Jiggy, sinasabi ni Senator Ping, prerogative talaga ng Pangulo ang pagtanggal sa isang PNP Chief at yung pagsibak ngayon kay General Torre. Jiggy. At may anong sabi ni Senator De La Rosa na dati ring PNP Chief? Agree din siya, Jiggy, na talagang prerogative o kapangyarihan ng Pangulo ang magtanggal o magtalaga ng isang PNP Chief, at ang sinasabi nga ni Senator Bato ay walang forever sa kahit anong posisyon, kabilang na dyan ang pagiging PNP Chief. Gayunman, hindi raw niya alam yung mismong dahilan kung bakit nasibak itong si General Torre. Pero aminado ni Senator Bato de la Rosa na hanggang ngayon masama ang kanyang loob kay Torre dahil pinangunahan niya yung pag-aresto kay Apollo Kibuloy at kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Bato de la Rosa. Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo, at sinunod ko lahat ng orders ng nagbibigay ng orders sa akin. Lahat-lahat na ginawa ko. Kahit na yung bordering to illegal acts. Unconstitutional acts, questionable acts. Ginawa ko na lahat-lahat. Pagkatapos, ngayon, tanggalin lang niyo ako ng unceremoniously. That's my opinion as a former Chief PNP. Just goes to show na ulang forever. At may reaksyon din ba ang liderato ng Senado tungkol sa isyong ito? Jiggy, nakausap din natin sila sa Senado. Maski si Senate President Jesus Codero nagulat doon sa pagsibak kay General Torre bilang PNP Chief. Pero anya nga, gaya din ng ibang mga senador na nakausap ko, talagang prerogative at kapangyarihan niya ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sana na lang daw, sabi ni Senate President Escudero, huwag maapektuhan yung moral ng kapulisan dyan sa parang sudden na pagpapalit kay General Torre. Habang si Senate President pro tempore Jinggoy Estrada sinabing nung una pa lang daw ay talagang nayayabangan na siya dito kay Torre. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senate President Escudero at Senate President pro tempore Jinggoy Estrada. If you remember, the first time when he was appointed as Chief PNP, sinabi ko na we have the most arrogant Chief of Police in the police force. Siguro, I really do not know the reason behind his relief. But I think the President knows best. Tumaasa ako na patuloy gagampanan ng ating mga kapulisan ang kanilang sinumpaan tungkulin, sino man ang mapili o piniling PNP Chief ng ating Pangulo. At panghuli na lang, Mean, anong reaksyon ni Senator Amy Marcos at ngayong kababayan din niya itong bagong PNP Chief?
Sabi ni Senator Amy Marcos, Jiggy, mukhang nagdilang anghel siya dahil bago pa raw nangyari itong tanggalan o sibakan sa pwesto, nauna na raw niyang winarningan at sinita si General Torre dahil nga sa pagtanggal kay Nartates at ilan pang opisyal ng PNP na mga Ilocano din. Sinabi daw niya na hindi biro yung ginawa ni General Torre. Meron din daw mga impormasyon na nakakarating kay Senator Amy Marcos na sa ganito kaaga, mukhang namumulitika na raw ang general. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senator Amy Marcos. Masyadong maingay at maugong na nagmamalaki yung ibang classmate niya na tatakbong presidente o vice-presidente sa 2028. At nakita na nakapaskel yung kanilang mukha at sabi pa nga nung iba, hindi lang pala politiko ang EPAL. Yun lamang, Jiggy. Balik sa'yo. Yan ang ulat ni Mayan Los Baños live mula sa TV5 Media Center. Mga kapatid, Jiggy Manikan po, pagdating sa mahalagang balita sa loob at labas ng bansa, dapat una sa lahat, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.